Ngayong hapon ating alamin ang kwento ng isang b-boy at kung paano binago ng kanyang sport na breaking ang kanyang buhay towards living a better life. Bata pa lang si Arwen John Harina ay bakas sa kanya ang pagiging isang mananayaw. Mula sa pagiging folk at cultural dancer, ay nagkaroon ito ng interes sa sayaw na breaking. Kaya naman, mula sa probinsya ng Quezon, ay dumayo ng Maynila upang hanapin ang kanyang kapalaran sa pagiging b-boy. Pumunta po ako ng Manila. Yung pumunta na ako ng Manila, doon ako nagkaroon ng idea, wait, baka dito makakita ako ng ganitong nagsasayaw. Kasi iba po pag probinsya tsaka sa Manila eh. So iba yung kultura namin sa Quezon Province eh, pagdating sa pamumuhay sa Manila. So parang nagkaroon ako ng idea, kailangan kong magka-work dito para makita ko yung hinahanap kong gustong kong gawin. Hindi naging madali para kay Arwen ang buhay dancer. Dahil sarili niyang pamilya at mahal sa buhay, ay tila humahad lang sa kanyang gustong karera. Sa akin po, simula pa lang nung nakita ko siya nung high school, sabi ko, gusto ko itong ito yung gusto kong i-pursue. Ito yung gusto kong gawing buhay. Sa paligid ko, nakikita ko yung pagiging artist mo bilang ikaw. Natatabunan na maraming obligasyon eh. Tapos hanggang sa umabot na yung normal na naman pinagsasabihan ng magulang, mga kamag-anak na gano'n. Nag-stay pa rin ako kahit sabihan nila ako ng wala akong papala dyan, tatanda ka lang. Pag tumanda ka na, anong mangyayari sa'yo? Wala, di ba? Yun yung mindset na lagi kong naririnig. Tinatanggap ko lang, ginagawa ko siyang inspirasyon kasi mas mahalaga na mas makilala mo sarili mo kaysa ibang tao eh. Kaya pinangawa ko na gusto kong hanggang sa mamatay ako, magsasayaw ako. Dahil sa kanyang talento, pagmamahal sa sport at pananalig sa Diyos, nakilala niya ang mga taong nakapagpabago ng kanyang buhay. Yung mga tao na binigay sa akin, na pinakilala sa akin, may hirap naman pumunta sa mga lugar na wala ka masyadong kilala. Lagi ako nagpe-pray noon. Nagpe-pray po ako ng mga, kumbaga sarili ko, parang patanong, paano ba ako pupunta dito? Anong mangyayari sa akin? Ito na ba to? Ang dami ko pa rin question na tama ba yung pupuntahan ko? Hanggang sa pinakilala sa akin ng nasa taas, yung mga tao na dapat makilala ko. Ginaid niya ako, hindi niya ako pinabayaan. Dahil sa sport na breaking, nararating ni Arwen ngayon ang mga bansang tila sa panaginip lang niya mapupuntahan. First time kong makapunta ng ibang bansa na wala akong masyadong hawak na money. First time kong makasakay ng eroplano, first time kong makapunta ng ibang bansa. Kasi hindi pa talaga, nung nakilala ko yung tao na pinakilala sa akin ni God, siya yung nagdala sa akin ng mga hindi ko kayang gawin. Na akala ko imposible. Kailangan marami kang pera para magawa mo to, magawa mo to, magawa mo to. Tapos hanggang sa pinakita sa akin, pinaramdam sa akin na hindi mo kailangan ng ganyan. Ang kailangan mo tamang tao para magdala sa'yo sa mga gusto mong gawin. Mula sa isang taong may bisyo, binago ng sport na ito ang kanyang disiplina sa sarili. Hindi siya madali, pero sulit. Unang-una kasi, binago niya yung hulma ng katawan ko, kung paano ako mag-isip, kung paano ako kumain. Kasi isa-isahin niya kasi kailangan ng katawan ko ng lakas. So kailangan tamang pagkain, tamang exercise, tamang sayaw. Mas okay po ako sa mga beef, mga pagkain na ganon, gulay, mamantika, tanggal, palit, yung mas masustansya. Ganon po. Naging mas healthy ako. Yung tulog, ayan, mas mahalaga din yung tulog, iwas puyat. Para kay Arwen, ano nga ba ang breaking o ang pagiging b-boy sa kanyang buhay? Sa akin po yung pagsasayaw, isang way na siya sa pagiging ikaw para sa akin. Para mas makilala mo sarili mo na yung lahat ng problema, oras na naramdaman ko na sumasayaw ako, nawawala lahat. Nafe-feel mo yung parang mas nakikilala mo sarili mo kung bakit mo ginagawa yun. Patunay ang kwento ni Arwen na kaya nating abutin ang ating mga pangarap sa buhay. Basta't may tiwala tayo sa sarili, buo ang ating loob, manalig tayo sa Panginoon, at ilagay ang buong puso at isipan sa ating mga gawain. At dyan na nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. My name is Meg Siozon, encouraging everyone to live better.